Tisha POV. Kararating lang namin ni Nurse Ali sa Cebu. And as discussed, sinundo kami ni Daddy Alex para ihatid kami sa rest house nila. Naiyak pa nga si Mommy Sandra kanina sa airport. Dahil bakit kailangan ko pa raw lumayo. Samantalang wala naman akong kasalanan sa lahat ng to. Dapat pa nga raw matuwa si Cholin. Dahil minahal ko si Chlo. Pero sadyang masama lang ang ugali ng babaeng yun. Kumusta ka, anak? Tanong si Dad. Ayos lang po. Salamat po pala at pasensya na rin sa abala. Sagot ko. Tisha naman. Ang pamilya talaga ay dapat nagtutulungan. Ang bait talaga ng mga biyenan ko. Nalibang ako sa tanawin. At paminsan-minsang kwentuhan namin ni na Dad at Nurse Ali habang nasa biyahe. Salamat, Ali. At pumayag kang maging personal nurse ko. Ngumiti siya. Nako, maam. Natuwa pa nga po ako, Libreng bakasyon na rin kasi ito. Saka mas malaki pa ang sweldo ko dito. Tisha na lang ang itawag mo sa akin. Baka matagal-tagal din tayong magkakasama. Okay, Tisha. Nakangiti niyang sagot. Sa layo ng binyahe namin. Sa wakas nakarating na rin kami after few hours. Kung natulala ako sa laki ng bahay nila noon. Nga naman ako ngayon sa lawak at ganda ng rest house nila. Alagang-alaga ang mga halaman at beachfront ito. Sila na talaga ang mayaman. Pati nga si Ali ay hangang-hanga sa lugar. Ang ganda naman po dito, Dad. Alam kong magugustuhan mo dito, anak. Maaliwalas at malayo sa gulo. Makabubuti ang preskong hangin sa iyo at sa apo ko. Salamat po. Pareho kaming tuwang-tuwa ni Ali. Kaya pala parang may nagtutulak sa akin na bilhin ang lugar na to. Para pala sa inyo ng magiging apo ko. Nakangiting sabi ni Dad. Sana lalaki ang maging apo ko. Para naman madagdagan ang mga Rosales. Pero masaya pa rin ako kahit babae pa siya. Sana nga po, Dad. Gusto rin kasi ni Sander ng anak na lalaki. Sagot ko. Tumuloy na kami sa loob ng bahay. Kung maganda ang labas, ganoon din ang loob. Presko kahit walang aircon. Nakatutuwa ang mga kagamitan, gawa yata lahat sa kahoy pero halatang mamahalin. May mga taong sumalubong sa amin. Sila nga pala ang mga makakasama nyo dito, ang mag-asawang sina Monet at Heide. Diyan lang sa may likod ang bahay nila. Sila at ang mga anak nila ang taga-alaga ng bahay na ito. Monet, Heide, ito ang asawa ng Sir Sander nyo, si Tisha. Ang kasama niya ay ad-personal niyang nurse niya na si Ali, sabi ni Daddy. Magandang araw po. Kumusta po kayo, bati ko sa kanila. Magandang araw din po, maam. Halos magkasabay nilang bati. Mukha naman silang mababait. Kumain lang kami ng tanghalian at umalis na rin si Daddy. May business meeting pa raw kasi siyang dapat habulin. Babalik na lang daw siya sa weekend. Tinulungan ako ni Ali ayusin ang mga gamit ko. Maya-maya lang ay nag-ring ang cellphone ko. Hello, hon. Honey, how are you? Kumusta ang biyahe? Gusto kong maiyak nang narinig ko ang boses niya. I'm fine. Maayos naman ang biyahe namin. Ang ganda-ganda dito, hon. Magugustuhan dito ni Chlo. Nasundo mo na ba siya? Oo, nandito na siya. Mabuti at nagustuhan mo dyan. Mag-ingat ka lagi, ha? Huwag kang mag-alala. Kayo ang mag-ingat diyan at baka may gawin na naman si Cholin. Kumusta ang acting mo kanina? Ginalingan mo ba, biro ko sa kanya? Maayos naman, hon. Paniwalang-paniwala ang babaeng yun. Magsimula raw kami ulit dahil hindi ka nababalik pa. Impakta talaga ang babaeng yun. Basta mag-ingat kayo, ha? Mahal na mahal kita. Pakausap ako kay Chlo, please. Kanina pa nga nangungulit ito. Siya naman daw ang kakausap sa'yo. Hello, Mommy. How are you? Bati ni Chlo sa akin. Na-miss ko agad ang yakap niya. Ayos lang si Mommy, baby ko. How's your day? Pilit kong pinapasigla ang boses ko.
Masaya po, Mommy. We played at Teacher Jen's house. Ang bait po ng Mommy at Daddy niya. Ang cute-cute ko raw. That's good, anak. Cute naman talaga ang baby namin, eh. How about your lessons? Nag-color lang po kami, Mommy. Tapos nagsulat ng letter. I miss you so much, Mommy. I miss you too, anak. Anong promise ng baby ko? Mukhang nangawa na naman kasi siya. Hindi ako iiyak kasi malulungkot ka sa kasi baby. But I miss you, Mommy. Who will read me more bedtime stories? Si Daddy, baby. O kaya si Tita Marga. Or si Yaya na lang. Pero mas gusto ko na ikaw, eh. Sige, mamaya si Mommy na lang ulit. Tell Daddy to hold the phone for you. Ihe. Thank you, Mommy. Mabilis na nagdaan ang mga araw. 2 months na akong nasa Cebu. Hindi naman sila makadalaw sa akin. At parati raw nasa bahay si Cholin. She was desperately trying to win them back. Nagpapakabait na nga raw siya. For real o baka nagpapanggap lang? I wasn't sure. But still, I missed them. Pero wala naman akong magawa. They would call me naman, pero bakit iba ang pakiramdam ko? Gustong-gusto kong lumuwas. Pero alam kong mahihirapan ako. 7 months pregnant na kasi ako. 7 months pregnant na kasi ako. Mabuti na nga lang talaga. At kasama ko si Ali. Kaya hindi ko ramdam masyado na nag-iisa ako. Laking tuwa ko nang nakatanggap ako ng tawag mula sa best friend ko. Tishang. Unggoy ka. Buhay ka pa pala. Mangiyak-ngiyak na bungad ko sa kanya. Namiss mo ba ako? Oo naman. Ba't ngayon ka lang tumawag? Nawala kasi yung phone ko. Ninakaw siguro. Paano ka nakatawag sa akin? Nakuha ko kay Jen ang number mo. Slow din kasi ako. Di ko naisip agad na may number ka sa kanya. Kumusta? Kayo na ba? Malapit na, Tishang. Aba at prosigido ang unggoy. Wala ka pala, eh. Di ka pa rin sinasagot. Biro ko sa kanya. Ang mga tipo niya kasi ay yung hindi minamadali. Saka nag-i-enjoy naman akong ligawan siya. Kumusta na ba si Teacher Jen? Ayon, guro pa rin. Ihihi. Ba't ka ba nandyan sa Cebu, Tishang? Iniwan mo na ba ang pamilya mo? Ikinuwento ko sa kanya ang sitwasyon namin. Ang bait mo talaga, Ino. Ikaw ang nagparaya. Hindi naman. Miggy. Pansamantala lang naman to. Baka naman wala ka ng balikan. Ba't ako kinabahan sa sinabi niya? Kapag binibisita ko si Chloe, lagi kong nakikita ang ex-wife ng asawa mo sa bahay niyo. Anong ginagawa niya doon? Alam ko naman, Miggy. Sinasabi sa akin ni Sander. Nag-iingat nga kami kasi ang alam niya, kusa akong lumayo. Binigyan mo lang siya ng pagkakataong lapitan at angkinin ang pamilya mo. Huwag kang masyadong mabait, Tishang. Baka hindi mo mamalayan na kuha na pala niya ang pamilya mo. Hindi naman mangyayari yon, Miggy. Mahal ako ng asawa ko. Just make sure na hindi kanya masasaktan. Magbabantay ako, Tisha Alexis. Mananagot siya sa akin kapag niloko ka niya. Don't worry. I trust Sander. Pagkatapos ay nagpaalam na siya. Susunduin niya pa raw kasi ang anghel niya. Kailan pa ba nagpalit ng pangalan si Teacher Jen? Tahimik na ulit sa bahay. Kaya naglakad-lakad na lang muna ako. Makabubuti raw sa akin to. Para hindi ako mahirapan manganak. Masaya naman dito, nakapapamasyal naman ako. Saka natutuwa ako sa mga anak ni na Ate Monet at Kuya Haide. Dahil ang sisipag nilang mga bata. Naaalala ko nga si Chloe sa bunso nila, ang bibo rin kasi. Nalilibang akong makipagkwentuhan sa kanya. Kaya kahit papaano ay naibsan ang pangungulila ko sa bata. Mommy, miss ko na talaga si Chol, kaya naririnig ko na lang bigla ang matinis niyang boses. Mommy, Mommy. This time malinaw na ang boses niya. Lumingon ako. At nakitang tumatakbo siya papalapit sa akin. Baby. Lumuhod ako para salubungin ang yakap niya. Surprise!
Pinaulanan niya ako ng halik. Miss na kita, mommy. Miss na miss ka rin ni mommy, baby ko. Big na si baby, mommy. Ang laki na po ng tummy mo. Tinulungan naman ako ni Sander na tumayo. He smiled. Saka iniabot niya sa akin ang bulaklak na dala niya. I miss you, hon. Niyakap niya rin ako so aburied ang face sa dibdib niya. I miss you too. So much. Pinunasan niya ang mga luha ko. At hinalikan ako sa labi. Daddy, sabat si Chloe. Bahagya kong itinulak si Sander. Baby naman, na-miss ko lang si mommy mo. Can you cover your eyes na lang, reklamo niya. Na-miss ko rin ang bangayan nilang mag-ama. No. Can't you wait, daddy? May ipit po si baby niyan, You didn't even say he to my little brother. Tapos kinis niya ang tummy ko. Lumuhod si Sander at hinalikan ang tiyan ko. Son. Did you miss daddy? Parang sigurado talaga silang lalaki siya, Oh, Did he just move? Nanlaki ang mga mata niya. Really, daddy? Tanong ni Chloe. Yes, baby. Na-miss din tayo ng kapatid mo. Hinimas-himas niya ang tummy ko. Hey, little one. Daddy loves you. Me too. Me too. I love you, baby. Sigaw naman ni Chloe. Na-miss ko kayo. Akala ko nakalimutan niyo na akong dalawin, Pwede ba yon? Kay Chloe pa lang na halos araw-arawin akong kinukulit para puntahan ka. Muntik-muntikan pang ang marinig ni Cholin ang plano namin. Mabuti at nakalusot kami sa kanya. Anak, mag-iingat ka ha. Baka malaman ng iba na nagtatago si mommy sa Badwich. Yes po, mommy. I promise. Tapos nagtatakbo siya sa buhangin. Tama akong magugustuhan niya ang lugar na to. Paano kung hanapin kayo ni Cholin, hon, tanong ko. Wala siya, hon. Isinama siya ni Ate Marga sa Hong Kong. Mga 3 weeks din sila doon. Kaya mahaba-haba ang oras namin. Para makasama ka. Talaga? Magtatagal kayo dito? Nakangiti kong tanong. Siguro sinadya ni Ate Marga na gawin yun. Ang bait niya talaga. Yes, hon. We can spend time at sulitin natin ang mga araw na wala ang babaeng yun. He kissed me again. Nagmerienda muna kami habang si Chloe ay nakipaglaro sa mga anak ni Ate Monet. Gagawa raw sila ng sand castles. Are you happy? Tanong ng asawa ko sa akin habang nakapulupot sa bewang ko ang braso niya. Sobra, hon. Iniinggit niyo ako, Biglang reklamo ni Ali. Kinikilig ka naman. Tukso ko sa kanya. Nagpout siya at nag-walk out na rin para makisali sa mga bata. Ang adik talaga ng babaeng yun. Natatawa kong sabi, Kumusta ka naman dito, hon? Mabuti naman. Nalilibang din naman ako dahil tumutulong akong alagaan ang mga halaman dito. Mabuti at may napaglilibangan ka, nakangiting sabi niya. Marami naman kasing pwedeng pagkaabalahan dito. Isa lang naman ang kulang dito, Ano? Hindi sino? Kayo lang naman ni Chloe ang kulang dito, malungkot na pahayag ko. Malungkot na ngumiti si Sander. Alam kong may plano ang Diyos para sa atin. Hanggat kakampi natin siya, walang imposible. Sander POV. Nakatingin siya sa akin habang umiiyak. Ang isang bagay na ayokong makita ay ang malungkot siya. Pero bakit nagawa kong saktan siya? Sabi mo mahal mo ako. Ako lang, di ba? Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha niya. Mahal kita, hon. Mahal na mahal. Tinangka kong yakapin siya. Pero mabilis niya akong itinulak. Minahal kita ng sobra-sobra, Sander. Tapos ganito lang. She was hurting. At alam kong ako ang may kagagawa nito. Lolokohin mo lang din pala ako. Sana hindi na lang kita nakilala. Hindi, hon. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Lumalapit ako sa kanya pero lumalayo rin agad siya. Maghiwalay na tayo.
Layuan mo na kami ng baby ko, sabi niya habang hawak-hawak ang tiyan niya. Tapos nagulat ako sa nakita ko. Blood started running down her legs. Ah! Ang baby ko. Sigaw niya. Napaupo siya sa sahig, hawak-hawak pa rin ang tiyan niya. Bakit hindi ako makagalaw? Napatitig lang ako sa kanya. Pinatay mo ang anak natin. Pinatay mo ang baby ko. Sigaw ni Tisha. Hindi. Hindi patay ang anak natin. Sigaw ko. Para akong maubusan ng hininga. Ang daming dugo. Hindi siya pwedeng mamatay. Bigla akong nakaramdam ng sakit. Tila may sumasampal sa akin. Gising, Han. Binabangungot ka. Panaginip lang yon. Oh, ba't parang nakakita ka ng multo dyan? Ang ganda ko namang multo. Tapos tumawa si Tisha. Nakuha niya pa talaga akong pagtawanan ay. Honey ko. Sabi ko na lang sa kanya yakap siya ng mahigpit. Mabuti na lang at panaginip lang yun. What's wrong? Hinagod niya ang likod ko. I love you, honey. Ano ba nang napanaginipan mo? It's nothing. Hindi naman mangyayari yon. Kung ano man yon, wag mo nang isipin masyado, okay? Kumuha siya ng bimpo. At pinunasan ang pawis ko. Maligo ka nga, honey. Reklamo niya. Want to join me, baby? Biro ko sa kanya. Baby mo yung mukha mo. Ang landi mo, ha? Maligo ka na nga. Pakis muna. Saka akong umuso. Ang dami mo talagang arte sa katawan, no? Isa lang, please. She then gave a quick peck on the lips. Mabilis naman akong natapos nag-shower. Sinadya kong magtapis lang ng tuwalya. At hinayaang tumulo ang basa ko pang buhok. Nanlaki ang mata niya nang nakita niya ang abs ko. Sabi na tutulo ang laway niya. Maganda ba ang view, baby? Tukso ko sa kanya. Hoy, lalaki. Ano na naman ang binabalak mo, ha? Sexy ba ako, baby? At nag-post pa akong parang hang. Yak! Hindi bagay. Magbihis ka na nga, sabi niya. Yok pala, ha? Lumapit ako sa kanya at niyapo siya. Bitiwan mo nga akong kapre ka. Manyak ka talaga. Ang laki-laki na ng tiyan ko, ganyan ka pa rin. Hinampas-hampas niya pa ako. Pag nakayakap, manyak na agad. Oo, lalo na kung nakahubad ka. Pinikit niya ang isang mata at yung isa ay nakasilip sa akin. Oh, bakit ka nakapikit? Subukan mo kayang pulutin muna yung towel mo at takpan niyang katawan mo. Nahulog pala ang tanging nagtatakip ng macho kong body. Asos. Para namang hindi mo pa ito nakikita. Umayos kang kapre ka. Baka gusto mong matog sa labas. Nagkakatuwaan kami nang nagring ang cellphone ko. Si ate ang tumawag. At hindi maganda ang ibinalita niya sa akin. Uwi na raw sila bukas. At ayaw papigil ni Cholin. Si ate ba yon? Tanong ng asawa ko. Habang inaabutan niya ako ng pajama at sando. Oh, hon. Paano ko ba sasabihin sa kanya ang balita? Panigurado kasing malulungkot na naman siya. Napabuntong hininga na lang tuloy ako. Uwi na sila. Malungkot na tanong niya. Tumango ako. Ayaw daw papigil ni Cholin. Ang bilis naman. 3 araw ko palang kayong nakakasama. Pwede naman kaming manatili pa. Gagawan ko na lang ng paraan. Wag na. Alam mo namang may sa aso ang pang-amoy ni Cholin, Baka makahalata pa yon. Masasayang lang ang lahat ng sakripisyo natin kapag nangyari yon. Isa pa, kailangan na rin pumasok ni Chilu. Bumalik na kasi sa regular school ang bata. Niyakap ko na lang siya. Si Cholin na lang talaga ang problema namin. Naayos ko na kasi ang tungkol kay Venice. Gustong lang pala kasing ipaako sa akin ni Venice ang anak niya sa iba. Mabuti at nakausap ko ang mga magulang niya. Anak pala ito ng lalaking nakatakda niyang pakasalan. Sinadyang ni Venice na magpabuntis doon para ipaako sa kin.